Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong 2025 budget. Marami pong nagrereklamo, no? Sa ating previous content, may mga senador na disappointed kasi hindi po sila napagbigyan sa kanilang mga kahilingan na dagdagan yung mga pondo ng nire-representa nilang mga department. No? Nandyan si Zubiri sa DOST, nandyan si Gatchalian sa education, no? Na-slash po ng malaki ang budget ng education. Dito, maano natin yan. At yung DepEd Secretary nga po, si Secretary Angara, ay nagdidiwara po. Disappointed po siya. Dahil dyan, pati yung mga teachers group, disappointed. At may isa pong Makabayan Black party list na malamang ipapa-impeach, papailan ng article of impeachment ang Pangulong Marcos dahil dyan. However, si Senatora Grace po, dinipensahan niya po yung budget cut ng DepEd. Sa magkanong halaga? Pero bago natin sabihin, tayo po yung magpapasalamat at magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, naglalike at nagsishare ng ating videos. Sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. Ganon din po sa mga kasama natin sa ating live stream at video premiere. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. And muli, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumutulong sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces like the Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. Eto nga po mga kababayan, after the budget cuts, ipinunta sa ibang mga ahensya, yung mga pondo, naglabas po ng saloobin si Secretary Edgardo Angara ng DepEd. GMA News Online. Angara disappointed over 2025 DepEd budget cut. So, ayan po. Education Secretary Sani Engara, hindi pala Edgardo, Sani Engara expressed dismay on Friday over at 12 billion pesos reduction sa budget nila. Quote, sa amin, almost 12 billion yung nakat. Karamihan o yung bulk, yung bulto noon, na 10 billion ay para doon sa computerization program ng DepEd. Ay, maganda naman pala ang hangarin. 10 billion pesos para sa computerization program. He emphasized the importance of computers in modernizing education, equipping teachers and students with essential technological tools. Medyo nalulungkot kami doon kasi gusto naman natin moderne yung ating edukasyon at ating mga teachers at mga estudyante may mga magagamit na bagong teknolohiya, mga computers. Yung new education technology, medyo mahirapan sila kung wala. May punto naman po ang butihing senador, no? Sekretarya, na nasanay tayo sa pagiging senador, mga kababayan. Ito ang problema, mga kababayan. Masakit ito. Kung computerization. 'Di ba? Ang gusto nga ng Pangulo, inutusan niya ang Secretary Angara na ayusin mo 'yan. No? Pataasin mo ang PISA score natin. Ano mangyari dito? Kung yung 10 billion, kung maganda naman ang patutunguhan niyan para talagang ibibigay ng ating butihing Secretary Angara, bakit tinanggal? Ano problema, mga kababayan? Bakit? Mamaya sasabihin natin dito, Now, may mga teachers po na nagalit dyan. No? Malamang dito, magrarally ang mga ito. Malamang sisisihin dito ang Pangulong Marcos. No? Ay, nako, ewan ko. Wala na yata ang katapusan. Wala nang katapusan na rally ito. Pag ito napirmahan, hindi maibalik yung, maski na ibalik nyo yung 10 billion. Yung 2 billion siguro okay na yon. Pero for me, education, dapat i-modernize na yan. Kailangan talaga kasi binalahura ni Pusit yan, saka yung previous admin, no? Ang laking task po ang naibigay kay Senator Edgardo Angara, no?
Mamaya, sabihin natin dahilan ni Grace po, bakit niya tinanggalan ng 12 billion pesos. Unahin muna natin yung mga guro na galit na. Sabi sa Philstar, teachers angered by 10 billion cut to DepEd's computerization program. Ayan. Teacher groups, mga grupo po, have denounced Congress for undermining national development after lawmakers reportedly gutted the DepEd's computerization program, slashing 10 billion pesos from an initiative that could have provided digital resources to millions of public school students. The reduction, which makes up the bulk of the total 12 billion cut from the Department of Education budget next year, leaves public schools even more ill-equipped, kulang sa kagamitan, to bridge the digital divide among students. Ayan po, dalawang teachers group. Both teachers group also pointed out that the budget cut comes amid the country's ongoing learning crisis, marked by poor performance in international assessment. And ito po yung PISA. Ha? Talagang isina-echo talaga ni Senator. Lagi akong senator ng senator. Ano ba yan? Miyu. Ni Secretary Angara. Kasi hindi naman siguro siya magrereklamo kung hindi importante. Kayo ba? Ayun po yung aking take dito. Kung hindi importante para sa education, hindi naman siguro pipiyok si Senator Angara. Computerization program eh. Ako bilang isang computer professor, instructor, no? Mahalaga po ang computer eh. Lalo na ngayon sa digitalization age, modernization, you're trying to upgrade, to modernize para naman ma-uplift, no? Lalong-lalo na sa reading, karamihan dyan. Punta lang kayo sa computer, marami ng mga reading materials eh. Ang problema lang yung internet. May computer nga, wala ka namang internet, tapos wala pang power, brownout palagi. Pero, tinatawanan natin lang ito, pero mga kababayan, mahalaga po ito eh. Itama nyo ako kung nagkakamali ako. Ang take ko, bakit tinanggal, di ba? Bakit kinuwanan nyo pa? A copy of the BICAM report shows that DepEd's budget went down from 748.6 billion as approved on final reading by the House, o House ha, pagdating po sa BICAM, naging 737 billion. The BICAM report itself, which was approved by lawmakers from the House on Wednesday, does not include the specific line items under each agency. The substantial budget cut will severely impact our students' access to digital resources and widen the already massive digital divide among learners. Sabi ni ACT Chairperson Kyutowa, how can we achieve DepEd's vision of developing 21st century learners when funding for digital education is being slashed? Ayan. Ayun po. Eto na. Eto na po ang sinisisi nila. Eto, sisimula tayo dito kay Kutuewa ha. The timing and nature of the budget realignment drew sharp criticism from ACT, which accused the administration of political maneuvering. Eto na. Sinasabi ko sa inyo. Baka ito magiging isang paraan para pabagsakin, patanggalin sa pwesto ang Pangulong Marcos. At baka gamitin din ito ng mga Duterte minions. Ito, ini-insinuate ni Kyutowa na maneuver ito ng Marcos administration. Di ba? The Marcos Jr. administrations appear to be taking advantage of the public outrage over BP Sara's anomalous CIF used to quietly push through appropriation of an even larger funds for his own corruption. Ayun. Kukurap daw po ng Marcos administration itong 12 billion na kinuha ng BICAM. Ini-insinuate po ni Kyutowa na nanakawin. Corruption eh. Asan ang prueba? Nasaan ang pruweba mo, Kyutowa? Nanakawin ng Marcos administration. This reveals the systemic corruption. Nabawasan lang ang pondo. Corruption na. Within our government, where exposing one official's misdeed serves as a smokescreen for others to perpetrate their own. Patunayan nyo muna. Kyutowa, nagkategorically ka na nagsalita na nanakawin ng Marcos administration. Sabi po yan ni Kyutowa. Malinaw. Corruption ka agad. Nanakawin ka agad ng Marcos administration. Ang tindi mga kababayan. Nandito pa. Ito namang Teachers Dignity Coalition, ang chairperson si Benjo Basas.
Sinasabi niya, called out lawmakers for reducing the funds for DepEd's computer science program. Gagamitin nila ito para itanim sa isip natin na nanakawin. O tingnan nyo si Q-TOA, sinabi niya na kaagad, nanakawin, korupsyon. Ipa-plunder nila ang 12 billion pesos at gagamitin ito ng mga anti-Marcoses. Eto na po, nagsalita na sila. By deprioritizing this initiative, Congress risks exacerbating existing inequalities and leaving millions of students unprepared for the demands of a modern, technology-driven world. O, tingnan nyo. Pinalaki na po nila ng husto. O, ayan. Ha? Pinalaki na po. Pero ang matinding akusasyon ay korupsyon ng Marcos administration. Wala po silang pinatunayang ebidensya. Ito pang isa, member ng Makabayang Black na party list na si Castro. Sabi niya, DepEd budget cut, proof, patunay daw po ng admin's anti-education, anti-poor policy. How do you know? Paano mo nasabi? Ang utos nga ng Pangulo kay Secretary Angara, ayusin mo. Ang presidente, ang nagbigay ng budget 747. Bakit ngayon sasabihin nyo, kayo dyan kayo sa House, kayo dyan sa Senado, di ba? Kasalanan ng Pangulo? Kasalanan ng Pangulo, Castro? Kukurakutin ng Pangulo, Q-TOA? Antindi nyo naman mag-accuse. Tapos sabi dito, anti-poor, anti-education. Sigurado kayo? 12 billion ang nakat. Ako, hindi rin ako payag, pero I will not accuse of the government of corruption, of anti-poor, anti-education. Hindi po, kasi ang laki pa ng budget Buti sana kung ang binigay lang na budget sa education ay 100 billion. 737 pa rin ang naiwan. Di ba, mga kababayan? Nakakahiya naman kayo, Castro. Di ko na po babasahin dito. Kasi sabi niya, unacceptable, anti-poor, anti-education. Ngayon, sino pa yung kasama dyan ni Angara na kumakampi sa kanya? Si Senator Wing Gatchalian, emphasizing the role of education as a tool for poverty alleviation. Computers and gadgets for learning should always be prioritized. However, he acknowledged the limited resources and the need to balance competing budget priorities. Ito, ano ang sabi ni Grace po, mga kababayan? Siyempre, dedepensa si Grace po. Ibig ba sabihin, diniktahan ng Pangulo ang BICAM? Mga kababayan? Ganun ba? Ngayon, pag hindi nyo na-fulfill yung promise ninyo na computerization, dapat maging flexible kayo. Diba? Dinggin nyo muna yung paliwanag ni Grace po. Hindi, you took it to the social media Ano sabi? Sa politiko, pampalubag loob. Grace po says DepEd 737 billion budget sufficient despite 12 billion budget cut. Sufficient na daw yung 737. The DepEd will have sufficient funds to implement its program in 2025 even if Congress reduce its budget by 12 billion. Who chairs the Senate Finance Committee, made the assurance Friday in response to DepEd Secretary Sani Angara's post on X lamenting the reduction of the agency's original 748.7 billion proposal. Angara said DepEd's computerization program suffered a 10 billion budget cut. However, explained that DepEd's 737 billion budget in 2025 represents doon sa 737, 19 billion increase from its current funding. Dinagdagan pa kayo ng 19 billion. May pondo pa rin para sa computers at tumaas pa rin naman ang overall 25 budget ng DepEd ng 19 billion mula 717 billion to 737 billion o almost 20 billion mga kababayan. This is a statement to our continuing commitment to prioritize the education sector in line with missions of our new secretary. Meron naman pala. Bakit hindi ito ipaliwanag ni Secretary Angara? Kamo naman, Secretary Angara. Maging flexible ka naman, no? Said Congress also considered the Commission on Audit report that the utilization rate of DepEd's computerization program is at 50% in 2023 and 11.92% as of June 2024.
Hindi pa pala kayo nakakakalahati ng 2024, hindi nyo pa tapos yung 2023, tapos nagre-reklamo kayo sa 10 billion budget cut. We also took note of COA's finding that only 50% of the 23 budget for the computer program was utilized. We must see to it that all of the program's systemic problems such as procurement delays be addressed first before allocating the corresponding budget increase. Correct, I agree. Even though na ako naman naaawa kasi para sa mga bata yan. Pero tingnan nyo naman, no? Ang hina ng utilization ninyo, no? Pakita muna, output. Secretary Angara, pasensya na, nasasanay ako. We prioritize human resources. Ang kaguruan at mga estudyante ang puso at diwa ng sektor ng edukasyon, hindi ang mga computer. Oo. This is why we more than double the budget for teaching supplies allowance. O ayun naman pala, ipinunta naman pala sa human resources. O saan? Sa teaching supplies allowance from 4.825 billion in 2024 to 9.948 billion next year. O, yun naman pala eh. Doon naman pala pinunta, binigyan kayo ng 5.1 billion para sa teaching supplies para hindi naman po yung mga guro ang mag-aabono kung kulang sila ng supplies o saan napunta yung iba o baka sa mga ng mga estudyante. 'Di ba? Hay nako naman mga kababayan, ayun naman palang hindi pinapaliwanag tapos ngawa kayo ng ngawa mga kababayan. Oh, 'di ba? Jesus mio naman. Yun ang hindi pinaliwanag eh. Kakaasar naman ito mga kababayan eh. Tapos, ang hina ng inyong utilization rate, ng budget ninyo, 2023, nasa 50% pa lang kayo. Nasaan na iba pang pera doon? Ilan yung perang natitira? Dapat nga, bago kayo bigyan ng panibagong pondo sa particular program na yan, zero muna. Zero, talagang wala. Meron pa kayong natitira dyan, 2023, 50%. 2024, 11 point something %. So, ilan na yung natitira? So, dadagdagan ulit. May 19 billion kayo. Kung idadagdag yung 12 billion, 31 billion. Ilang billion pa yung natitira? Dapat ibalik nyo muna sa kaban ng bayan yun. Diba? Wala na kayo sa 2023, 2024, 2025 na. O anong programang pinatutupad ninyo nung 2023, 2024? Diba? Even though na ako, agree po ako sa pagpapamodernize, pagpapaangat ng ating edukasyon. But consider, maging considerate kayo and be flexible. Yun naman pala, binigay sa mga teaching supplies allowance and other forms para dyan sa DepEd, sa kapakanan din ng guro at mga bata. Grabe naman. Kakaasar, no? Di ba? Now, hindi pa naman tapos. Kyutowa. Ikaw, masyado kang judgmental. Ikaw, Aka, as Alliance of Concerned Teachers, masyado kang mapang-judge ka agad eh. Bakit? Napirmahan na ba ng Pangulo yung budget? Di ba? Hindi pa eh. Ikaw, Castro, anti-poor, anti-education, hindi pa nga napipirmahan ng Pangulo. Di ba? Ginajudge na kaagad ang Administrasyong Marcos. Tanong natin, napirmahan na ba? Hindi pa eh. Ano ang sabi ng Palasyo Philstar? Palace, budget to be reviewed, signed before Christmas. Bago pirmahan, nire-review? Di ba? Malay nyo, ang Pangulo, pabago niya. Dagdagan nyo. Kung i-pitch mo lang, Secretary Angara, kausapin mo ang Pangulo. Dahil sabihin mo, Pangulo, inutusan mo ako. Inutusan mo ako. Meron kang command sa akin na ganito ang mangyari sa education, pero kulang po ito eh. Baka pwede naman, mas kinakalahati ng 12 billion, ibalik ninyo. Diba? Kasi may budget ka pa doon ng 2023-2024, Your utilization rate is 50% ng 2023 and below 15% ng 2024. Yung 2024, di niya kasalanan kasi sipusit yun eh. Hindi niya rin kasalanan yung 2023 kasi sipusit pa rin yun. Diba? Budget to be reviewed Ayan Tapos sasabihin ni Kitowa, tang ina mo Kitowa, gago. Sinabi niya corruption, nanakawin,
for their political gain? Gago ka, Kitowa, wala ka pang ebidensya na nanakawin yung pera. Saan ba pinunta yung 12 billion? No? Ayun ang sabi ni Grace po, para sa teacher supplies allowance, meron kayong 5.1 billion. Anong gusto mo? Yung mga teachers, concerned ka ba talaga sa mga teachers? Kung kulang yung supply sa eskwelahan, sa room nila, sinong bumibili? Sinong gumagastos ng pera? Sariling pera ng teachers. Oh, doon naman pala pinunta sa school supplies para sa mga teachers, para hindi na mag-abono. Gago. Ina talaga tong Kitowa na to, mga animal kayo eh. Hindi pa nga napipirmahan? Nanakawin na? Corruption na? Gago, maglabas ka ng ebidensya, Kitowa. Diba? Ito sabi budget to be reviewed. Signed before Christmas. Oh, how many days yan? It's only the 13th or 14th. You still have 11 days. O before Christmas, you have still 1 week. 10 days. President Marcos is slated to sign into law the 6.532 billion o trillion national budget for 2025 before Christmas. Following standard practice, the Congress approved the national budget will be transmitted to the OP for review. For review. Gago ka, Kitowa. Kayo dyan ng mga teachers group that you are insinuating na nanakawin ng Marcos admin, gagawin sa kanilang political gain. Ikaw din, Castro, hindi ka pala, binasa mo ba? O nagtanong ka kay Grace po bago kayo nagsabing anti-poor, anti-education? Tangina, yung mga, bakit di kayo dyan ang budget ninyo? Walang iya pala kayo eh. Nakakaasar mga kababayan. Hayop tong mga to. Ang lakas magsalita na nanakawin. Mga gunggong. Ayan sabi re-reviewin pa. They have 10 days bago mag-Christmas. Sa palagay nyo, hindi yan walang mga taong magre-review sa OP? At ikaw naman, Anggara, pwede mo nang kausapin ng Pangulo eh. Makiusap ka. Pwede pang reviewin yan. Pwede pang baguhin. Dahil mahal ng Pangulo ang mga kabataan. Mga animal tong mga to. Lalo na si Castro para lang may masabi. Mga gunggong talaga. Nakaka-high blood kayo. Kayong mga progressive group talaga. Biruin mo si Kitowa, judgmental. Corruption daw. Binasa natin ha. Systemic. Grabe mga kababayan Talaga daw tinanggal para kurakutin. Hindi niya alam, nilipat lang sa ibang mga kategory ng DepEd programs. Mga animal, yung insinuation yun, hindi nyo na kami maloloko. Diba? Mga gunggong. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.